guys! So, ngayon, kinukulit ako ng father ko na gawan daw ng video. Yung kanyang first ever agri-vlog. Agri-vlog. So, let's go. Tignan natin kung ano yung ginagawa niya doon. How to make compost from a rotten coconut trunk. This one is already a coconut trunk which is already rotten. You could just imagine, you just see it. You can just peel it from here like that, and it's already very soft. Malambot na yan. So ganon. Ang to make it yan, it better. Pag ito ay rotten na, ang gawin mo dito ay dudurugin ninyo. You could you see it, it's already very soft. Like that. This is a coconut trunk, and just mash it with your palm, with your finger, with your hand. You see, it's already raw, very soft. And this is also the cocoa fiber from the coconut trunk. This was already composted, and because these are still quite long, but it's very soft, you can just make your yung mga kamay mo, mo na lang, gigilingin mo in your own palm para magiging madudurog ng husto. Para pwede nyo gamitin ito sa mga hydroponics, sa mga potting mix ninyo, hahaluan nyo ng konting lupa, and yung CRH, carbonized rice hull. This is the way, the only way na makapag kayo ng compost nyo. Kaya yung mga fallen na coconut trees ninyo, huwag nyong itapon o huwag nyong panggatong, let it rot para meron kayong gagamiting compost materials. This is very fluffy. Pag nilagyan mo yan, dahil nagkakaroon yan ng aeration pag tinaniman mo ng mga buto, so madali silang mag-sprout, madali silang lumaki. Pag diniligan mo, hindi namumuo ang tubig doon sa loob, kaya hindi magrarat yung mga seedlings na itatanim mo. Yung tinatawag na coco pit, pag mapatuyuin mo doon sa araw, then yung i-strainer mo sa yan para yung magse-separate yung mga coco pit niya at yung mga fiber maghihiwalay. Pero it's much better na ganito na lang kasi malambot naman to, almost durog na rin naman yung mga fiber. So you don't need to separate the coco pit from the fiber na mismo. So you see, mga fiber yan, and yet pag ginanam mo nyo, durog-durog na. See? You kita, yan na, unlike this one, pa lang, fibrous, pero madali nang kasi rotten na ito, rotten na, bulok na. Yung nag-aambisyon na magtanim ng mga halaman, don't be afraid to dirty your fingers. Kung talagang mahilig kayong magtanim, pag kayong matakot na dumihan ang iyong mga kamay, kasi yung mga green thumb, yung sabi nga nila, yung kung mismong finger mo ang ginagamit mo, natutuwa, mas madaling mabuhay ang mga halaman na itatanim mo. That's why they call you green thumb. Pero kung nakagwantes po kayo, ay po yan, mas maganda po yung ganito kasi nafe-feel mo. Merong tinatawag na therapeutic effect. Yan lang pasimula at marami pang susunod na. Kaya yung yung gusto niyo matuto, abangan niyo yung mga susunod na video, at para mga ninyo mag-subscribe kayo dito sa aming channel. So ayan na yung rotten coconut trunk kanina. Being pulverized by a sledgehammer. Tapos mami ito, ilagay natin sa sako para kompleto yung rotting niya, mabubulok.